Good morning Philippines! We are going to go conference ng Every Nation Church. Araw-araw ko siyang ginagamit. Araw-araw ko siyang ginagamit mga parts yung motor. Kasi alam mo ang diesel ngayon mga parts 100 pesos na. Diyos ko Lord. Thank you boss. So magmumotor tayo all the way until Sunday. Let's see what will happen. So nagpagas ako ng 650 pesos nung Monday. Surviving pa naman kahit paano. 650 pesos ang gas ko mga parts. And so far naka 89.9 kilometers pa ako. So kung full tank siya, at least average na 200 kilometers bago siya mag-empty. Nagbi-blink na yung ating gas tank na 13.5 liters only capacity. So we still have 4.6 liters ang na-consume. Ayun nakalagay naman dyan. Kita naman sa ebidensya eh. So basta pag umabot lang siya ng 200 kilometers dito, ayan, kita nyo? Pag umabot siya ng 200 kilometers dito, expect na magbi-blink na yung ating fuel gauge. Average consumption a day 19.5 kilometers. Tiis-tiis pogi muna tayo mga parts. Kahit mabigat yung motor, tiis pogi muna. Total pogi naman talaga ang motor, hindi ako. So ang pag-usapan natin ngayon umaga mga parts, ano bang basic upgrades nitong Honda XADV? Ano ang pinaka basic upgrade na kailangan mo pag bibili ka ng Honda XADV brand new? Kung may nabili kang second hand at kumpleto na accessories, wag ka nang mag-add additional accessories. Dagdag gastos lang yan sa buhay mo. Huwag nyo akong gayahin, parang awa nyo na. Ito malaking advantage sa akin kasi maliit yung ating mga extremities eh. Yung ating extremities sa ating hands maliit eh. Ginawa natin, dagdag tayo ng extender, handlebar. So mas na siya, mas umukay siya ngayon. Mas medyo upright position na. Ramdam ko yung aking kuba. Eh di ba nga sumasakit nga likod natin. Meron tayong problema sa spine. Spine, may problema tayo sa spine parts. Yes, meron tayong konting slip disc na kaya naman. Hindi naman scoliosis. Slip disc lang. Mga bagay na tolerable naman. Bawal lang mag-yuko-yuko. Wala, naka-upright position. So bumili tayo ng extender. Malaki advantage yun. Yan, isa sa mga basic at needed accessories sa tingin ko na kailangan mo for the Honda XADV. Alam, pag mataas na may extremities mo, then you don't need to upgrade for that. Hindi mo kailangan. Okay na yung normal na position. Pag matangkad ka, okay yun. Pero pag maliit ka, like for example 5'7" below, then it's a must. Kailangan mo yun. Other accessories na kailangan mong i-upgrade, ang pinaka basic talaga dyan is horn. Hindi mo kailangan ng parts, hindi mo kailangan ng Denali na horn. Masyadong mahal yun, hindi siya practical. At kung sasabihin ko sa inyo mga parts, mga practical ways on how to upgrade your Honda XADV ha. Kasi ganito lang yung aking logic eh. The motorcycle itself is a premium bike. Premium na siya eh. Sa tingin ko lang ha, parang alam ko talaga premium siya eh. Kasi for a scooter na worth 848,000 or more is really expensive. Aminin na natin, para siyang Yamaha na T-Max. Ganun yung kategory niya. Hindi mo kailangan ng Denali horn. Bakit? Malakas na yung PIA eh. Yung PIA ko malakas na eh. Magkano lang yan? 1,000 plus lang yan. Parts installation lang. Papa-install mo lang siya sa loob. Kasi una-una mga parts, pag nandun kasi kayo sa mga grupo na kasama nyo, mga mayaman, obviously, syempre makikita mo, ang ganda ng Denali, ang lakas ng tunog. Hindi mo kailangan ng malakas na tunog. Sa totoo lang, hindi mo kailangan na nakakabingi. Ang kailangan mo lang ng
saktong lakas, maririnig ka ng mga motorcycle or vehicle on your sides. So yun lang yung kailangan mong intindihin. Di mo kailangan ng sobrang lakas. To be honest, di mo kailangan yun, March. Again, itong idea na to mga parts, this is the practical way on how to upgrade your Honda XADV. 1,000 plus lang yan, PIA. Dalawa pa, malakas na yun. Kasi yung original na horn nito, isa lang o dalawa yung PIA. So malakas na yun. Pangalawang upgrade na necessary is the aux light. Obviously, pag adventure bike, parang kasama talaga yung aux light sa sa upgrades. Ang aux light, nakakatulong yan sa highway mga parts. Pag kunyari nasa highway ka, naka-on yung aux light mo, nakikita ka sa likod, visible ka sa likod, alam ng mga vehicle in front na may motor sa likod. Now, magkano yung aux light ko? 4 sila, 2 maliit sa baba. Umabot lang siya ng 15,000 including the horn. So, including the horn, 15,000. Nakuha ko siya kay Max Motobot. Malakas na rin Now, ako talaga, particular ako sa ilaw. Naranasan ko na rin mag-GR na aux light. Maganda talaga yun. Ako, masuggest ko, mag-GR kayo. Medyo mahal, pero a little sacrifice na makakatulong sa'yo would be okay. 6,000 lang yata tong aking 8,000 lang yata tong aking ilaw na malakas, yung malaki, plus yung maliit 5,000. Oh, kano na yun? 13 plus yung tama nga, 1,000 plus nga yung 15 nga halos lahat including labor. Ganun lang yung nabili ko. Sa Max Motobot ko nabili. Pangalawa na yan Tatlo, of course, yung handlebar extension. Pag maliit ka na tao, 5'4", 5'5", 5'6", which is may nakikita akong nagdadrive ng ganito, it's a must. 5'7" nga ako, kailangan ko nga kasi nga dahil sa likod ko. Na-mention ko kanina na mas kailangan mo yan kasi pag hindi ka magganyan parts long distance, ramdam mo yung pagod, promise, sa likod. Kasi nung nagbigan ako, hindi ko naramdaman na pinagpawisan ako kahit sa ulo. Never akong nagpawis. Sumakit lang yung kamay ko, paa ko, puwet, yun lang yun. Kasi syempre normal naman na sumakit yung puwet, pero yung pinagpawisan ako, no, never ako nagpawis. Parang bago lang din yung aking amoy pugi. Yun lang yun, words. 4 is crash bar. Yan, importante yan. Since mabigat ang motor, may tendency talaga na matutumba ka. So in order to protect your motorcycle is to have a crash bar. Nung nabili ko to, swerte ako kasi GB yung crash bar ang nilagay. The GB crash bar itself is worth 30,000. Yung dalawa sa baba. Ang ginawa ko mga parts, in-upgrade ko siya para makatayo ako ng maayos. Kasi pag hindi ko siya in-upgrade mga parts, sobrang bukaka masyado ako sa aking position. Masyado akong bukaka kung hindi ko siya in-upgrade. Kaya kailangan ko siya i-upgrade. Maliban dyan mga parts, marami mga fabricator na magagaling dito sa Pilipinas, lalo na sa Manila. Pina-upgrade ko siya ng ganyan, no? Tingnan mo. Hindi lang masyado pulido, pero matibay. Matibay yan, parts. Importante sa akin, matibay. Tapos nagpalagay na rin ako ng optional na pannier, carrying bag. Pannier carrier, option din yan kung gusto mo lang. Ako nagpalagay ako kasi plano ko nga magbiyahe, which is hindi na matutuloy kasi grabe ang nangyayari sa March. Ang mga bagay na hindi mo kailangan i-upgrade, side mirrors. Nagka-upgrade lang ako ng side mirrors. Kung napansin nyo, iba yung side mirror ko compare sa XADV na side mirrors. Kasi nung binigay sa akin tong motor, nung binili ko siya, pangit yung side mirror niya. As in, galing Lazada lang. So, mas upgraded na to, pero mura. 1,000 pesos lang to sa SEC. Yung una kong binili nito na adjustable, mas mahal yun. Umabot ng 3,000 yun. Pero hindi ko rin nagamit kasi yung visibility nun sobrang konti lang. Maliit ang visibility niya, hindi wide. Kaya ito mas wider, mas brighter, and mas visibler. Ayan. Ang visibility niya, kitang kita ko na yung gilid.
Yun ang importante dyan. Wala na masyadong blind spot. Tsaka blue yung lens niyan. So pag maliwanag yung likod, hindi siya maliwanag sa ilaw. Kailangan ba mag-upgrade ng muffler? Kung slip-on type lang ang gusto mo mga parts, red exhaust lang, okay na. Tag 2,000 lang yun. 2,000, 3,000, okay yun. Walang problema yun. Sa akin nga, nabili ko lang second hand eh. Second hand pa siya, pero brand new condition. 2,000 lang eh. Bakit hindi mo kailangan mag top of the line? Pwede naman kung gusto mo yung Akrapovic na original na worth 75,000, nasa yun, option yun. If you have the budget, why not, diba? Iba ang dating nun. Pero nakita ko yung original ng exhaust ko dun sa kaibigan ko. Kamukha lang eh. Diyos ko, wala namang pinagkaiba parts. Certificate lang yata ang dun. Wala yun. Pero kung may budget ka, go for it. Ako kasi the motorcycle itself is gwapo na. So hindi mo kailangan ng extrang mahal na accessories dyan. Pero option mo pa rin yun if you have the budget. Kasi ang Denali, mention ulit natin, maganda, malakas. Pero marami akong may kaibigan ako na ayaw niya na dun eh. Ilang beses nang pinaayos, nasisira pa rin. I don't know, siguro sa connection or sa I don't know. Ano pa bang kailangan nating i-upgrade dito sa motor natin? Ang last na upgrade na optional is this one. Kung mahilig kang mag-travel at ayaw mong gamitin yung cellphone mo, magganito ka. Yung first kong nabili, masyadong maliit. Parang kasing liit lang ng aking panel board. So, mas advantage tong aking ngayon. Kaya natin binenta natin ng mura yun. Kasi ito worth 11,300 kasama na installation sa LED light PH. 7 inches yan. Actually, hindi na kailangan ilagay dito kasi visible na siya eh. Kagaya dati, sobrang dilim. So, yun lang. Top box. Yeah, pang 7. Top box. Pero bago ka maglalagay ng top box, maglalagay ka muna ng top box bracket. Nabili ko siya sa SEC Moto Supply sa Caloocan ng 7,000 pesos only. Pag bibili ka ng original online, that's 13,000 pesos. So konti lang yung difference, o malaki pa rin kahit paano natin. 5,000 ang difference niya kung bibili ka ng kunyari original. Sa totoo lang mga parts, kung titingnan mo yung SEC na top box bracket niya, same lang dun sa original na top box bracket ng Honda XADV. Wala namang pangalan nakalagay eh. Wala namang nakalagay na SEC, di ba? Generic lang siya eh. Pero maganda siya. O, di ba? Ang top box kasi, may mga tao kasi talaga na ayaw ng top box. Pangit tingnan, wala yung forma, hindi na cute tingnan. Ako kasi mas kailangan ko siya. Kasi yung helmet ko, diyan ko na lang nilalagay. Diba? And finally found a top box na suitable for this bike. Yung Shad na top box. Magkano top box ko? 4,500. Napakamura. Pero Shad yung brand. Gagandahan sa brand na yan sa top box ko, mga parts hindi mo basta-basta matatanggal yung pin sa likod. Kasi yung ibang top box, lusutan yung pins niya. So kahit anong pukpok mo dito, hindi mo basta-basta mabubuksan to. Unless talagang expert sa bukasan yung magnanakaw. So never ko na siya nilagyan ng mga compartment sa loob. Ang nilagay ko na lang is helmet. Para hindi na ako magbibitbit ng helmet or something like mga drinks. Kasya pa naman drinks ko. Gloves, kasya pa naman. Yun lang. I think top box yung last na yung top box sa tingin ko ha. Ang nilagay ko kasi dito mga parts, sinesting ko yung etong Shin knee protector, deflector, air deflector sa knee. Okay siya. Lumaki tingnan yung aking motor.
Saka hindi masyado nahanginan yung aking paa pag nagbiyahe ka. Effective siya sa 2,000 pesos. So yun lang ang in-upgrade ko. Maliban sa ibang accessories na abubot, meron pa ba akong gagawin dito? Parang wala na nga eh, unless magsawa ako sa kulay at papalitan ko siya. Ganun lang siguro yun, para at least paiba-iba naman yung kulay ko. Madali lang naman mag-change ng color. Ay Diyos ko, traffic papuntang Mall of Asia mga pards. This is my 5th day of riding my motorcycle and I'm loving it. Oh, so ano pa? Wala na kailangan i-upgrade. Tapusin na natin to. Baka maisip ko pang gumastos. Ano pa ba? Wala na yata. Ayan, so wala na. Pwede ko pang sabihin na nakailang sapatos na rin ako nito. Para kasya lang talaga sa aking yung aking height. Just ko Lord. Anyways mga pards, I'm good. Okay, always remember, and hopefully may natutunan ka sa aking vlog, sa aking life story dito sa aking sinasabi ngayon, kung ano yung mga upgrades, mga basic and practical upgrades for Honda XADV. Always remember, stay safe, ride safe, tipid safe, always. Bye for now. Bye.